Mag-i-stop na ba ako? Hello guys, welcome back to my channel, Lovely Lynn. Mapasin niyo ba guys, ang aking kondisyon, grabe na. Pa-emote nga po ako. Ayan. Pasensya na kayo. At ako'y nagkakaganito na ngayon. Isi-share ko lang yung aking sitwasyon. At ako nalulungkot guys, gusto ko nang umiyak. Kasi nga, ay siguro matagal nyo nang napapansin ako ngayon nagkakaganito. At ayan ang aking na haggard na ang aking mukha. Ayan. Buhok na lang minsan ang aking ang lagi kong gumaganda lang sa akin ay buhok. Ayan, kasi nga po ayan, 'di ba, may tindahan nga ako. Solo kong minamanage ang tindahan ko. Nakakapagod din pala. Hindi lang yung pagiging solo. Pagod na rin ako sa pagiging solo ko bilang, ayan, solo nga. Solo sa buhay. Pero nakakaya ko yun. Nakakaya ko yun guys. At ngayon ako naman ay may kasama. Pero may kasama ko dito ngayon sa bahay. Nasa 1 month na sila dito. Pero few years ako ay solo dito talaga sa bahay. At ang aking anak ay may kanyang bahay, doon ako pinatitira, ay ako ang aayaw ko. Tulungan nyo nga ako guys. Ito totoo ko itong sitwasyon ako bilang isang tapat sa inyong mga supporters ko. Ayan, kung napapansin nyo, dati ako ay nagpapalaro, mga pajikas, mga ganyan. At masaya ang aking channel. Ay hindi ko na magawa ngayon kasi kahit ako may tindahan, ayun nga, nagkaroon ako ng problema guys, hindi lang sa aking kondisyon. Yun nga pala kondisyon ko po ay, ako po ay kaya ganito ay ako ay allergy, na sobra na yung allergy ko. Ngayon, timing na ako ay nagkaroon ng problema sa pera. Okay naman ang aking nakikita nyo, binablog ko ang aking business. Na okay naman ang takbo. Yung nagkaroon lang ako ng problema sa pera. Kasi hindi ko alam na wawalan ako ng pera, nadudukutan ako ng pera. Huli ko na nang nalaman na ako'y nawalan ng pera, ng cash na hindi ganun kalakihan, pero malaki na rin kung sa walang mga pera. Kahit ako masabi kong akin nga yun, napakalungkot din mawalan talaga ng pera. Kahit masabihin mo 100, o diba may mabibili ka ng pagkain nun, 1,000 po yung nawala sa akin. Hindi lang yun, at noon pa man pala na-discover ko huli na hindi ko alam na ako'y lagi palang nadudukutan ng pera. Kaya renew ng pera sa inuutangan ko guys. So syempre, ayan, kaya akala ng iba napakasaya ko. Ako lang po ay masayahing tao. Kayo ay napapasaya ko kahit paano. Yung salamat po sa mga supporters ko. Yan, unang-una sa mga ngayon itong siyempre noon pa man, ngayon yung mga ka-dreamers ko, ayan, salamat po sa suporta nyo, at saka siyempre noon. Pero ayan, naluluhan na ba ako guys, kasi ang desisyon ng aking anak ay ako'y huminto na ako sa pagtinda ko. Kasi nga ako nga, di ba, mild stroke.
ako nga po ay mild stroke, di ba? Siyempre, alam nyo na, mild stroke, maraming bawal, hindi lang pagkain. Siguro napapaguro na ako, tama ang anak ko na huminto na nga ako sa pagtinda. Malungkot sa akin. Kasi, siyempre dyan na ako nasanay. Bilang manininda, bilang negosyante. Inaawin ako ng anak ko. Kasi nga, nakikita niya na ako hangad na stress lagi ako sa mga tauhan ko. Noon pa man, yung walang papasok. And, sorry. Sorry guys. Ayan. Sorry guys. Naiyak talaga ako. Sorry. Kasi, ayan nga, sabi na anak ko, huminto na daw nga ako. Hindi ako makahinto kasi ako ay may utang. May utang po ako sa tao, nung nagtitiwala sa akin. Ako naman ay, kahit ako may utang, ako ay good payer. Alam yan ng aking mga tauhan at kahit ng pinagkakautangan ko na ako ay good payer kasi pag hindi sila nakakapaningil ng isang araw, ako ang nagsasabing bakit hindi ka naningil kahapon. So ganun po talaga ako. Natatawa na lang sila at natatawa rin ang tawang ko na ako ay wala akong tissue dito. Grabe, wala akong tissue dito guys. Nasa tindahan ng mga ano ko. Siyempre doon ako araw-araw sa tindahan ko. So, ayan, ang panyo ko, hindi ako nakapag-prepare. Ayun. Ano nga ba sabi ko? Nag-basid-minded na ako ba? Ayun, yun nga po, bininto na ako ng anak ko. Hindi ako pwedeng huminto kasi nga tatapusin ko yung aking utang. Malaki kasi ang kailangan talaga ng ano na yan. So, ano din ang aking nagkanda na ang pag-utang ko. Hindi naman matatapos na rin naman. Next month tapos na. Tapos na ang mga utang ko. Ko naman. Nakakaya ko naman bayaran sa benta. Siyempre sa benta rin ako aasa. Hindi ako yung may pera ang anak ko. Mas malaki ang tindahan niya kaysa sa akin. Pero hindi po ko yung umaasa. Kung ako umaasa, hindi na ako naghihinda na buhay. Kaya nagagalit ang anak ko. Kasi ayaw ko ba daw huminto. Kasi ayoko nung ako'y umaasa guys. Kahit isa lang yung anak ko, na alam ko nga na may pera, hindi ako ganun kasi. Ayoko. Ako kasi yung yan, makikita nyo naman sa mga vlog ko, na ako ay isang taong may prinsipyo at ayan, katunayan ko sa mga kamay kong makakapal. Sa aking palad na makapal. Pero, nagtalo lang kami ng anak ko kasi nung isang gabi, kasi sabi nga niya, huminto na nga raw ako. O kaya sila lang ang papalit at magte-take over ng aking tindahan, although meron pa siyang isa doon, or rather huminto talaga na ako. O talagang huminto na nga. Sobra din po kasi, ako din po kasi guys ay may allergy. Kaya ako ay nagkakaganito, kaya hindi na ako makapag-game or ng mga pachikas, mga ganyan. Yun nga, ako ay nag-ano na din sa dahil nagkaroon nga ako ng struggle sa pera. And then, although alam ko matatapos na ito, at nandiyan, may laman pa naman ang tindahan, hindi naman yung talagang totally ako, hindi naman sinabing super bagsak ako, kumbaga, nagkaroon nga lang ako ng nakaya ko, yun naman, doon ako, binubuhat ko ang sarili kong bangko. Kasi nakakaya kong bayaran yung mga utang ko. Pagkanda. Siyempre kasi nga, yun nga, malaki nga ang puhunan ng na yan, mga items. 1,000. So, kailangan din ang ko. So, kailangan talagang umuutang talaga ako at na halos maubusan ako ng puhunan. Kailangan ko pa rin mag-renew sa inuutangan ko. So,
sa ako naman nagpapasalamat kasi may taong nagtitiwala sa akin. May mga taong nagtitiwala sa akin. Ayan ang itsura ko, guys. At yan nga ang sinasabi ng anak ko. Yun nga, siguro kung nakikita nyo lang ang buhay ng anak ko, maganda. May bahay siya, may halos lahat siya. May bahay, may sasakyan, may negosyong maganda. Ay ako'y nagsusulo, sabi ng mga pamangkin ko. Binipilit nila akong, tita, huminto ka na, ganyan-ganyan. So, ayun, naisip ko nga, bakit nga bapit, sabi nila, kasi pinaparusahan ko daw sarili ko. Hindi ko daw kailangan maghanap buhay. Sabi ko, oo nga, ano. Kaya sabi ko, this coming month, next year na tayo, kasi December na nga, diba? So, ayun, tatapusin ko lang ang aking maybe February to March ay fully tapos na ang aking mga pinagkakautangan. At alam ko naman siyempre matitira pa rin sa aking kasi kahit paano man siyempre may pera pa rin naman ako sa bangko kahit paano. Ay siyempre yung kung ano lang yung inaano ko, kung ano lang yung pinaiikot ko, so nandun lang yung aking so yun nga nagkaroon ako ng struggle sa pera. Kaya, ayun, sa awa ng Diyos, matatapos na rin naman. Ang iba ay tapos na. So, kasi nga, nag-renew ako. So, ayun, makakahinto na siguro nga ako. At ayaw kong pumayag sana na nagtatalo kami ng anak ko na alam ko yung pagmamahal ng anak ko na sabi niya, concern siya sa akin kasi nga ako'y may sakit. Sa hindi po nakakaalam na ay ako ay mild stroke po ako. At yun nga, alam naman, syempre, alam nyo naman ang mild stroke maraming bawal nga. Pero alam nyo, proud ako sa sarili ko kasi, yun, bubuhatin ko na naman yung bangko ko. At syempre, hindi lang yun, sa bubuhatin ko yung aking bangko, kundi bagay, maraming salamat sa Diyos kasi ako ay ginagabayan niya sa araw-araw na paghanap buhay ko. Isipin nyo, bahay, tindahan. Pag linggo, sumisimba, minsan lang ako may pupuntahan. So, ano nga ba? Buhay ko nakakapagod din pala mo yung ganun. Yung hinahanap ko, guys, yung makapagpahinga. Pero hindi ako pwedeng pumahinga. Hindi pa pwede. Kaya ngayon, naisip ko, pagtitiwalaan ko yung aking mag-asawang tauhan pero hindi sa tiwalang kumbaga, nandun pa rin yung ko na i-inventoryhin ko pa rin, although wala na akong CCTV kasi tinanggal ko na nasira na yung monitor ko. So, hindi na ako bumili ng panibago. Kasi, yun nga, iniisip ko, lagi namin pinagtatalunan ng anak ko yung gusto niya akong pahintuin, ayaw ko. Sabi ko, salamat sa Diyos, sobrang mahal ako ng anak ko. Ayun nga lang, matigas nga lang ulo ko. Ayaw ko mga, kahit masabing, noong wala pa akong malaking utang, ay gusto ko na rin, ay inaaway na ako ng anak ko, huminto na ako. Kasi nga iniisip ng anak ko, yung ako nga ay may sakit. Ay ayaw ko huminto. Pero ngayon talaga, totally, mga ilang buwan na lang. Pero this coming month, ay ako'y dito na nga sa bahay, at ako ay papahinga muna siyempre, and then makakapag-live na ako ng maayos, ayan ako din kasi ay sa ibang platform, ayan guys TikTok, ayan nag-online selling na ako, at yun siguro may mga pinag-aaralan akong bago kong tatahakin, at yun man cellphone lang at oras ang aking naging nangyari ko, ang magiging sitwasyon ko naman. Cellphone at oras lang ang ko. So, magkakaroon na ako ng maraming time, at ako'y hinahanapan na rin ng anak ko ng time sa kanila, na hindi na ako sa kanila. Siguro alam ko, naintindihan ko yung anak ko na
hinahanap nila yung bilang isang inay. Yung nag-aasikaso yun. Ay, ako naman kasi, talagang doon na pinatitira ng anak ko sa kanila. So, ako lang po talaga ang may ayaw. Teka, napansin niyo ba yung aking blouse katulad halos ng aking wallpaper? Di ba naka-uniform ako? Nagawa ko pang magbero, ako nag-iiyak na nga. So, ayun guys, ako po ay pinatitira ng anak ko sa kanila. Ako lang ang ayaw ko kasi una siyempre, bilang isang magulang na ewan ko lang sa inyo na di ba mahirap ang makitira kahit anak. Yung iba yung kalayaan mo bilang isang although tayo ay magulang, ay yung gusto natin ay yung alam natin yung tama at alam natin ay gusto natin tayo masusunod pero mali din. Pero siyempre may tama rin yung anak natin na nandun tayo tumira. Kaya lang siyempre tayong magulang, ayaw natin ng makikisama ng na hindi lang sa ayaw na tatalikuran natin yung obligasyon natin bilang magulang. Hindi sa ganun. Siyempre iba pa rin yung nagsosolo ka, yung wala kang intindi na isipin na nakakahiya, yung ganun-ganun. Alam niyo na, no need explanation sa mga nakakaintindi o nakakaunawa bilang yung ganito sa sitwasyon ko na ayaw makitira sa anak. Hindi ko naman sinasabing masama ang anak ko. Lahat ang anak ko ay galit nga at ayaw ko tumira sa kanila. Kasi gusto nga. Pero natutulog ako doon 2 to 3 times minsan pag walang minsan lang ako hindi talaga makatulog doon. Pero within 1 week, kakatulog ako doon ng pinaka-2. Yan, 3 to 4 times in a week. At siyempre, umaalis sila. Kaya ayoko din umano sa kanila. Guys, kaya ayokong tumira sa anak ko. Malaki ang bahay ng anak ko, guys. Duwag po ako sa malaking bahay. Although, sarili yun ng anak ko. Pero duwag po ako doon. Natatakot po ako. Kinatatakutan ako. Takot ako sa mga ganun. Tingnan po kung natatandaan nyo, ako'y may na-vlog na tinirahan kong bahay na binigay ng anak ko. Ay yun po yung binigyan ako ng bahay ng anak ko at manugang ko. Kasi isa nga lang po ang anak ko. Ay binigyan ako yung binigay na yun ay natirahan ko lang ng 2 months o more than 2 months sa wari ko. Ay hindi ibig sabihin hindi ako satisfied, kaya iniwan ko at bumalik ako dito sa inuupahan ko kasi nga parang hindi ako makali, hindi ako makapag-isolo doon, hindi ako makapag-solo na ako lang matulog doon kasi parang ako'y takot na hindi ko maintindihan na basta hindi ko po parang hindi maganda ang pakiramdam ko kasi nga yun nga guys, hindi lang sa ako'y mahilig maniwala na may bahay na hindi magandang tirhan o hindi swerte, kumbaga. Pero parang hindi nga swerte sa akin. Yun, siguro, ewan ko lang po sa iba. Kaya ang nangyari guys doon, sa bahay na yun na binigay ng anak ko, ay pinaupahan na lang namin. Pinaupahan. At sabi ng anak ko ngayon, kaya kami nadagdagan ng pagtatalo namin, ay pinababalik niya ako doon kasi aalis na yung umuupa. Nagpaalam daw sa kanya at lilipat na daw. Sabi ko, ayaw ko nga. So ayun, nagtalo na naman kami ang anak ko. Na alam ko yung pagpilit sa akin ng anak ko, yung pagmamahal niya sa akin. Na ayaw niya akong kasi gusto niya yun nga. Kung ayaw ko daw sa bahay niya na binigay ko, kung ayaw ko daw sa bahay ko na binigay nila, dito ako sa kanila. Ayaw ko guys, sorry. Ano nga ba? Ang hirap, diba? Ang hirap guys. Ang hirap. Diba? Ang hirap. Pero yun, final decision na ito, ako i-stop na ilang buwan pa.
Pero this coming month, ako ay dito na muna sa bahay. Kumbaga, mga asikasuhin pa at mahirap po mag-inventory ng ganyang karaming items. Yung mahirap po. Kaya hindi ganun kadali. So, ayun guys, sorry. Naiyak ako sa inyo, napaiyak ako sa harapan nyo. Ayan, itsura ko guys. Kaya gusto na ng anak ko huminto ako kasi ay hahagard na mukha ko. Nabayat ako. Ang wrinkles ko naglabasa na. Ayan. Di ba guys? Ayan. Pero siyempre, thankful pa rin ako kay Lord. Kasi siyempre, may buhay akong kahit paano tumutulo mo yung luha ko, hindi yung sa kawalan. Na yung sitwasyon ko yung walang-wala. Siyempre, lahat ng akin, kung ano man ang meron ako ngayon, ay nagpapasalamat ako sa Diyos talaga. Ayan, kaya, huwag po tayo makalimot magpasalamat sa Diyos, guys. Ito ang aking, ito, ayan, nagbihis lang ako. Tinanggal ko ito. Ito po ay, napaka itong sinasabi ko nga ilang beses na para na ako sirang plaka dito sa ayan, magkaroon po kayo ng ganito, na ako. Kaya ito, hindi na ako makakanta hindi na ako makapag-enjoy sa pag-live streaming ko sa pagkanta-kanta. Nagtataka ang mga kasama ko o yung mga viewers ko. Hindi na daw ako, ba't gano'n na daw yung boses ko? Ay, gano'n nga po, ako ay may allergy. Yan. Kaya ayan guys, sorry po. Abangan nyo lang ang paggaling ko at pagbalik ng ganda ko. O diba, hagard ako guys. Ayan, thank you for watching guys. Help me, comment nyo kung anong dapat kong gawin.